Ang aking bagong bayan na aking pinili at hinilang sa wakas ng panahon ng aking pagdating sa lupang ibabaw. Bilang ako ay nagpapakilala sa aking bagong pangalan, kalinis-linisan, Iskopkos, ang aking bagong pangalan na ako inyong tatawagin bilang inyong ama sa Espiritu at sa katotohanan. Magsiyo po kayo naman. Sa pamamagitan ng inyong pagsampalataya at pagkilala sa aking bilang Diyos at ng Panginoong Yesus na inyong tinawag, ang pananampalataya ay inyong tinanggap. At ang pag-asa na inyong natatanaw para sa aking daladalang gantimpalang buhay na walang hanggan ay inyong matatanggap kung kayo ay kikilala at sasampalataya sa akin hanggang wakas. Ito na nga ang wakas, aking mga anak. Ang wakas ng panahon ng aking pagdating. At wala na ibang darating pa, sapagkat ngayon na ang katuparan at kaganapan ng aking ikatlong misteryo, ang Diyos Espiritu Santo, ang wakas, ang hukom na hahatol sa inyo, hahatol sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Ito na ang wakas ng panahon na aking ibinubuhos sa aking espiritu sa lahat ng tao nakikilala at tatanggap sa akin pagka-Diyos. Bata man matanda, lalaki man ng babae, malaya o alipin, ay aking ibubuhos sa aking espiritu at kanilang ihayag ang aking mensahe, ang aking salita na siyang magbibigay liwanag sa buong sanlibutan upang tahakin na ang landas na matuwid sa matuwid na pananampalataya. Kayo ay haharap sa akin. Ang pag-asa, pananampalataya at pag-ibig ay aking ihandog ang aking bugtong anak para sa inyong kaligtasan. Nasa pamamagitan niyo sa inyong pagsampalataya ay inyong makilala ang dakilang Ama na ako na nga ang Diyos na lumikha nitong langit at lupa. Ang Diyos sa nakaraan, Jehovah niyong tinawag, ang Diyos sa kasalukuyan, Jesus na inyong Panginoon, ang Diyos sa darating, ang Espiritu Santo, ako ang Diyos na inyong Ama. Iskopkos, kalinis-linisan. Sa inyong pagtawag at pagkilala sa akin, mga anak, nabuksan ang makipot na pintuan at kayo'y nandito sa aking harapan. Kayo'y nananampalataya. Pagtibayin ninyo ang inyong pagkilala at pagsampalataya sa akin, sapagkat ito ang katotohanan na ako'y Diyos na buhay na sumasa inyo, na kanilang inaalala ang pagkamatay ni Kristo. Ngunit naririto ako sa inyong harapan, Diyos na nagwiwika, humihirap ng tinig at ng katawang laman, upang yayak ang katotohanan ng aking salita, na kayo, lahing Pilipino,
ang aking pinili at kinalugdan upang magtaguyod ng aking misteryo at ilaw. Ipapalaganap ang aking mabuting balita, ang aking bagong pangalan at ebanghelyo sa buong sanlibutan, upang ang lahat ng tao ay magkaroon ng pagkakataong manumbalik sa akin, sumunod sa akin turo at aral, sa aking mga batas na pinagkaloob sa inyo, upang mapagingganap ninyo ang inyong sarili at may handog sa akin bilang isang kalugod na hain, banal na walang batik at kabintasan, bilang ako ay Diyos na inyong Ama. Katulad ko, maging banal kayo, tunay na banal, tunay na tatawagin mga anak ng Diyos sa huling panahon ito. Sa pag-ibig, ang Diyos nga ay pag-ibig. At ang sinumang umiibig sa akin ay sumusunod at tumutupad sa aking mga utos. Ang tunay na umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman. Bagkus ang mabuti ang kanyang ginagawa at isinasapumuhay ang aking salita. Salita na nagbibigay ng liwanag sa inyong kaisipan. Kamtinin niyo ang langit, ang kayamanan na aking inihatid sa bawat oras at bawat araw ng aking pagtipagtipan sa inyo. Katulad ng araw na ito na aking pinagpala, araw ng inyong pamamahinga sa isip, sa puso at sa inyong espiritu o inyong kaluluwa. Narito kayo, naghahanap ng kapahingahan, ng kapayapaan. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking basbas ng pagpapala. Kamtin ninyong lahat ang aking gabay at patnubay, ang lahat ng nagdaranas ng mga pagsubok. Magtiis kayo, aking mga anak, sapagkat kayo bahagi ni Kristo. Habang kayo sinusubok, kayo magtiis. Magtiis at umunawa. Ilagay ang talino. Gamitin ang inyong talino upang hindi na kayo muling magkasala. Sapagkat winika ko, ang nagkakasala ay sumusuway sa aking kalooban. Ano ang aking kalooban, aking mga anak? Ang aking batas panlinis. Ang 11 batas panlinis. Kapag ito ay inyong sinuway niyo ang aking kalooban. Pinibigyan niyo ng bigati ang aking puso, ang aking espiritu. Kaya't mga anak, kayo maging makatotohanan sa lahat ng oras at sandali, sapagkat ang inyong Ama ay nasa inyo. Nakatanaw at nakamasid sa lahat ng oras. Walang nalilihim sa akin ni muntimang bagay sa inyong isipan, sa inyong puso ay aking nakikita. Kaya't pag-ilinisin lagi ang puso ninyo, ang inyong isipan, sapagkat dito ako nananahan. Dito ako nakahari sa pusong malinis. At mula sa inyong malinis na puso, nandito sa isipan, ako'y dumarating sa inyo. Ipinagkakaloob ko ang matuwid kong salita na inyong gabahin, na inyong susundin sa araw-araw ninyong pamumuhay upang kayong lahat ay magtagumpay. Sa bawat nadaramang mga karamdaman, yun ay pagsubok aking mga anak. Uhaw at gutom, ang lahat ay kailangan ng pagtiisan. Bilang kayo ng mga Kristo nagagampad sa wakas ng panahon. Pagtitiis, ito ang susi upang kayo magtagumpay. Pag-ibig sa inyong kapwa,
sapagkat kung ano inyong ginawa sa inyong kapwa, ay ginawa ninyo sa akin na inyong Diyos sa Ama. Kaya't mga anak, lagi niyong pakatandaan, ang pag-ibig ang siyang napagtabi ng maraming kasalanan. Ang puso ninyo ang aking tinitingnan. Hindi ang inyong panlabas na kanyuan. Ngunit mayroon kayong mga batas na marapat ninyong sundin at igalang upang kayo ay magkaroon ng kaayusan dito sa kalupaan. Ang batas ng kalupaan, yan ay mula sa akin. Ang lahat ng pinuno na namamahala sa pamahalaan ay inyong igalang, sapagkat sila man ay aking mga lingkod at hirang na siyang nagtuturo sa inyo upang kayo ay mapabuti. At sila ay dapat niyong katakutan. Ang takot ay ang pagsunod sa batas na kaloob, sapagkat dito sa lupa, ang sinumang sumuway sa batas ay magkakasala, ay tatanggap ng marapat na parusa. Silang mga lingkod ko dito sa pamalaan ang siyang nagkakaloob ng parusa para sa mga tao na sumusuway at lumalabag sa batas ng kalupaan. Ngunit sa batas ng kalangitan, ako na inyong Ama ay tunay ng dakila at tunay na umiibig sa inyo. Nagbibigay ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga anak na nakalilikha ng kasalanan. Ngunit pakatandaan ninyo aking mga anak, ang aking pagpapatawad ay mayroon ding hangganan. Kaya't samantalahin ninyo ang oras at pagkakataon na kayo'y sumilong sa aking pakpak, sa aking misteryo at ilaw, ng liwanag ang siyang bubuhos sa inyo, liwanag ng aking salita, na huhubog sa inyong pagkatao, upang kayo mamuhay na banal. Dito pa lamang sa lupa, ay kamtin nyo na ang buhay na walang hanggan. Ang aking gatimpala ay tunay na napakahalaga na hindi kayang tumasan ng anumang material dito sa lupa, sapagkat dala ko ay titimbangin ko ang bawat isa sa inyo sa pamagitan ng inyong mga gawa. Mabuti man o masama, ito ay daraan sa aking timbangan. At ito ang siyang magsasabi kung saan kayo tutungo, kung sa aking kanong malalagay o sa kaliwa, bilang mga kambing na sumusuway at mga maamong tupa. Inihalin tulad ko ang aking mga anak sa mga tupa. Nasaktan man ng sinuman, ay daing lamang ng marinig. Kababaang loob tulad ni Kristo Jesus, na sa lahat ng kanilang ginawa, pagpapahirap, paglahit at pag-alibura, hanggang ipako sa krus, saksakin ang aking tagiliran, hanggang malagutan ang aking hina. Ngunit ano ang aking wika? Ama, patawarin mo kasi sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At ngayon, nandito bilang inyong Ama, humihirang sa inyo na aking mga anak.
Tunay nga na pagpapatawad ang aking ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo. Pagpapatawad sa lahat ng inyong mga nagawang kasalanan. Ngunit pakatandaan ninyo aking mga anak. Kung kayo ay pinagkaloob ko na ang pagpapatawad, huwag na ninyo ito uulitin pa. Sapagkat sino bang magulang ang matutuwa sa kanyang mga anak na ipinagkaloob ang pagpapatawad, ngunit tuloy pa rin ang pagsuway at paglabag. Kayo mga anak ang makapagsasabi. Ngunit sa inyong pagtitiwala at pagsampalataya sa akin, ang kaligtasan ay akin ng ipinagkakaloob para sa inyong kaluluwa. Kaluluwa mga anak, ang binibigyan ko ng pagpapahalaga sa wakas ng panahon. Ang inyong katawang malabok, ito ay may hangganan. Kaya samantalahin ninyo ang inyong oras at panahon habang pinagkakaloob ko sa inyo ang inyong buhay at lakas na kayo ay gumawa ng mabuti. Maging ilaw na kayo sa sanlibutan tulad ni Kristo. Ilaw na tatanglaw, hindi aandat-andat. Pagkatandaan ninyo mga anak. Ang nais ko'y magliwanag kayo tulad sa mga bituin sa langit. Tulad ng araw na lahat ng bagay ay naliliwanagan. Ang mga tao na nasa kadiliman ay akayin ninyo patungo sa aking kaharian upang sila man ay magtamo ng liwanag at ang daigdig na ito ay magliliwanag ng buong liwanag na makikita at makakayag ang aking salita. Ang matuwid na pananampalataya buhat sa akin ay madala ng may pagtatagumpay. Ang sinuman na nagnanais maglingkod sa akin ay maglilingkod sa inyong kapwa-tao. Pakatanda ninyo mga anak, ang nais na maging dakila ay maging alipin ng lahat. Maglilingkod kayo para sa lahat. Iyan ang aking mga anak, ang tunay kong mga anak na susunod sa aking mga batas, na susunod sa aking turo at aral, na maghahayag ng aking kanilingan dito sa sanlibutan. Magsitayo kayong lahat, awitin ng reksi sa aking pamamaalaw. Maraming salamat aking mga anak. Paalam sa inyo.